Hello mga mi! And for today's video ay isi-share ko sa inyo yung mga guidelines and mga forms and documents na pinasa ko for Japan visa application. Na-approve ako ng single entry sa Japan visa. So, hindi ako personally na nag-apply sa VHS. Ako ay nagpatulong sa Relatours and Travel Company. Then, I'm a plain housewife. Wala akong work. Tapos, ang apply ko is hindi tourist visa. It's for visiting relatives sa Japan. So, ang una is download nyo yung form ng Japan visa sa kanilang website. Then, dapat yung passport nyo ay 6 months na valid. Tapos, isa-xerox nyo siya sa A4 size. Birth certificate and marriage certificate. Valid for 1 year. Sa case ko, hindi ako sa PSA office pumunta, sa SM Supermalls, sa customer service nila. Pero yung hindi mo siya makukuha within a day. So, mag-wait ka ng 5 to 7 days. Working days yun . Tapos, authorization for PSA para lang ma-verify nila yung documents mo. Nandun din yan sa VHS website. And then, bank certificate na nakapangalan sa akin. Since I have 2 banks, 2 bank certificate yung kinuha ko. Pero magkaiba. Isang commercial bank, then isang rural bank. Dito sa commercial bank, mostly nagre-range siya ng 200 pesos. Then, mayroon siyang ADB, average daily balance. Pero dito sa rural bank, hindi sila naglalagay ng ADB. Just in case na yung gagamitin yung bangko is rural bank at hindi din sila magpo-provide hindi din maa-appear na may ADB sila, kumuha na lang kayo ng 6 months transaction doon sa bank. So, yun. Hindi naman masyadong malaki yung laman nung 2 bangko. Kaya lang, siya ay na-open pa since 2018. So, ganun. Since wala akong trabaho, ang ibinigay kong ITR is yung ITR ni husband. Then, certificate of employment niya, tsaka resident certificate niya dun sa Japan. So, dalawa yung pinoprovide ng municipal ng Japan pag humingi ka ng certificate. It's, yung isa is parang may privacy, hindi mo makikita yung mga laman nung resident certificate. So, makikita mo lang yung pangalan, pero yung mga address, then mga naka-private siya. So, just in case nahihingi kayo ng resident certificate, hinihingal ako magpaliwanag, is sabihin nyo na ang i-issue sa inyo na resident certificate is hindi omitted. So, nakalagay doon lahat nung information ni husband o ng relatives nyo na nandun sa Japan. Invitation letter from your husband or yung relatives na nasa Japan, itinerary, guarantee letter, then cover letter. Sa cover letter, ilalagay nyo kung bakit gusto nyong mag-travel sa Japan at kung bakit wala kayong itinerary. Then, parang convincing din na babalik kayo dito sa Pinas
na hindi kayo magstay ng matagal doon just in case. So, yun. Don't forget pala yung picture. Sabihin nyo lang doon sa photo studio na for Japan visa application. Then, yung form pala, pag pinil out nyo is hindi siya handwritten. Computerized siya na naka-print din sa A4 size. Kasi yung kasabay ko na nag-apply is naka-handwritten. So, hindi siya pinayagan. So, bumalik pa siya kinabukasan. So, just in case na marami pang tanong is pipicturan ko na lang yung mga checklist na binigay sa akin ng Realitors. Pero mahahanap nyo din sa website. May mga guidelines din sila. So, Rally Travels and Tours sa South Mall siya, Las Piñas, 3rd floor. So, yun lang. See you, Japan! Bye!